Umaasa ang kampo ni Will Navarro na pagbibigyan sila ng PBA para sa 3-year ban nito, bunga ng pagtawid sa KBL. Tahasa namang sinabi ni Snow Badua, nakalimutan na lang ni Kai Sotto ang pangarap nitong pagpasok sa NBA. At si Coach Tim Cone, ibinahagi ang planong ipagawa or adjustment para kay Kevin Kembao sa laban ng Gilas sa Tall Blacks at Boomers. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sinasabing makikiusap ngayon ang kampo ni Will Navarro sa PBA para tuluyang makabalik sa nasabing liga. Sa pahayag ni PJ Pelares, agent ni Will Navarro, sinabi nitong umaasa sila na pakikinggan ng PBA ang kanilang pakiusap. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si PJ Pelares sa report ni Snow Badua sa Spain. Kumakapit kami sa pag-aasang pakikinggan kami ng liga ng may bukas na isipan. Sa buhay ng isang basketball player kasi, ang 3 taon kadalasan, sakop ng pinakamagandang yugto ng kanyang karera. At kapag nawala yan, napakalaking dagok ang maidudulot niyan. Ipinagmamalaki ng PBA na isa itong liga na may malasakit at inuuna ang kapakanan ng mga player. Ang mga miyembro ng board ay mga ama at leader na nauunawaan ang pinagdaraanan ng mga atleta. Hindi lang nila pinoprotektahan ng mga prangkisa, nagmamalasakit din sila sa mga taong nasa likod ng mga jersey. Taos puso akong umaasa na pakikinggan nila ang aming pakiusap. Okay, so may point din naman ang panawagan ni PJ Pelares, lalo na kung pag-uusapan ng sitwasyon ni Will Navarro, di ba? Sa edad ng isang professional athlete kasi, napakahalaga ng bawat taon, di ba? Kaya naiintindihan natin kung bakit sinasabi nilang napakabigat ng epekto ng posibleng 3 taong paghihintay bago muling makapaglaro sa PBA. Sa basketball kasi, mabilis lumipas ang panahon at maaaring mawala ang pinakamagandang bahagi ng karera ng isang player. Sa kabilang side, naiintindihan din naman natin kung bakit may ganitong patakaran ng PBA. Matagal nang pinatutupad ng liga ang 3-year ban sa mga player na may kontrata o karapatan sa PBA na biglang tumatawid sa ibang liga abroad. Ang layunin nito kasi, protektahan ng mga koponan at ang draft system. Kung basta-basta na lang mawawala ang mga players at makakabalik anumang oras, maaaring maapektuhan ang balanse ng liga. Pero kakaiba rin ang kaso ni Will Navarro sa ngayon. Nasa Titan Ultra na kasi ang kanyang rights matapos ang naging swap ng Magnolia. And of course, release na rin siya ng KCC Edges dito sa Korea matapos ang limitadong stint kung saan naglaro siya ng 21 games at nagtala siya ng 5.2 points, 2.5 rebounds at 1.1 assists kada laro. Sa madaling salita mga ka-playoffs, wala na siyang babalikan sa Korea at malinaw na gusto niyang ituloy ang kanyang karera dito sa Pilipinas. Ang magiging tanong ngayon mga ka-playoffs is kung paano titimbangin ng PBA ang sariling patakaran laban sa sitwasyon ng mga manlalaro. Kung mananatili silang mahigpit, posibleng kailangan pa rin sundin yung umiiral na rules. Pero kung pagbibigyan nila yung apela, maaaring maging precedent yan para sa ibang manlalarong nasa parehong sitwasyon sa hinaharap, di ba? Kaya hindi lang ito tungkol kay Will Navarro mga ka-playoffs Parang sinusubok din ito kung gaano kahigpit or kaluwag ang magiging direksyon ng PBA pagdating sa mga player na nanggaling overseas leagues. Kung nakatakdang umapila or umaapila ang kampo ni Will Navarro sa PBA, binabatikos naman ngayon ang planong NBA ni Kai Sotto. Sa pahayag ni Snow Badua sa kanyang official Facebook page, tahasan itong sinabi na tantanan na ni Kai Sotto ang pangarap na NBA. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin ang mga sinabi ni Snow Badua sa kanyang official FB page sa facebook.com. Kung ito naging stats niya sa B-League, 24 points, 18 rebounds, 8 blocks per game, maniniwala ako. Kaso hindi Tantana na ang NBA dream. Kung dadating, good. Kung taon-taon ganitong mababasa ko, hay nako, masyadong na-overhype yan since 8 years ago. Again, sayang yung Barcelona offer nung araw. Baka ngayon 3 years na siyang nasa NBA sana. So unang-una mga ka-playoffs, may point din naman si Snow Badua nang sabihin niya yung usapin ng production. Sa modern basketball kasi mga ka-playoffs, lalo na kung NBA yung target, malaking bagay ang numero at consistency, di ba? Ang punto niya kasi, kung dominante talaga ang performance ni Kai Sotto sa bawat liga na pinasukan niya, like sa Australia, Japan B-League, mas malakas sana ang kaso para makakuha ng NBA contract. Pero siyempre medyo exaggerated naman yung 24 points, 18 rebounds at 8 blocks. Hindi naman lahat ng player kayang abutin yung ganong stats sa isang game, di ba? Pangalawa, tungkol sa tantanan na ang NBA Dream, medyo mahirap din yun. Sa totoo lang hanggat may mga NBA team na nagbibigay ng Summer League invitations dito kay Kai Sotto, ibig sabihin may nakikita pa rin silang potensyal. Hindi ka naman kasi basta-basta iimbitahan kung wala nang interes sa iyan. Totoo na matagal nang pinag-uusapan ng NBA Dream niya, pero hindi rin naman kasalanan ni Kai Sotto kung may opportunity pang dumarating at sinusubukan niyang kunin.
Pangatlo, yung tungkol sa pagiging overhype. Simula 8 taon na nakalipas, may mga fans na sasang-ayon dyan at may mga hindi. Ang problema kasi, sobrang taas ng expectations na inilagay kay Kai Sotto nung bata pa siya. At panghuli, yung Barcelona issue ang pinakamahirap husgahan sa ngayon mga playoffs. Madaling sabihin na baka nasa NBA na siya kung ibang landas yung pinili niya nung time na yon. Pero wala namang makasasagot ng sigurado, di ba? Marami ng magagaling na European prospects na dumaan sa Barcelona at hindi rin nakarating sa NBA. So siguro ang masasabi lang natin ngayon is kahit hindi pa natutupad ang NBA dream ni Kai Sotto, nasa edad pa rin siya na may pagkakataon. Kaya para sa akin, hindi ito usapin kung tama o mali si Snow Badua. Mas usapin nito ng pananaw. May mga tumitingin sa resulta ngayon, di ba? At may mga tumitingin pa rin sa possibility na baka dumating ang pagkakataon sa tamang panahon. Samantala, hindi umano nakabilang sa practice ng Gilas si Kevin Kembao. Ang issue ay kaagad sinagot ni Coach Tim Cone. Ibinahagi rin niya ang totoong plano kay KQ sakaling sumalang na ang Gilas sa laban versus Tall Blacks. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spain. May personal na inaasikaso si Kevin ngayon kaya pinayagan namin siyang lumiban. Ililipat namin si KQ ng konti sa 2-guard position at bibigyan siya ng pagkakataong maglaro doon. Makakatulong yon para magkaroon kami ng mas malaking lineup sa position na yon. Makakakuha siya ng malaking playing time doon. Ganon din sa 3 position. Medyo exciting ng konti ito, di ba? Isa to sa pinaka-interesanting adjustment na sinusubukan ni Coach Tim para sa Gilas. Sanay kasing marami na makita si Kevin Kembao bilang forward. Pero ngayon, sinusubukan siyang ilagay sa 2-guard position. Ang ibig sabihin na ito mga playoffs, gusto ni Coach Tim na samantalahin ang laki, haba at versatility ni KQ laban sa mas maliit na guards ng kalaban. Sa papel, may sense yung plano, di ba? Si KQ may kakayahang magdala ng bola, pumasa, tumira sa labas at gumawa ng plays para sa kakampi niya. Kapag nasa 2-guard siya, posibleng magkaroon ng size advantage ang Gilas mga playoffs. Sipin mo na lang may guard ka na halos kasing laki ng isang forward. Sa laban kontra New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers, malaking bagay ang dagdag na haba at rebounding mula sa backcourt. Pero syempre may risk din yan. Risky din yan, di ba? Iba yung depensa ng international basketball. Mas mabilis ang galaw ng mga guards ng New Zealand at Australia kumpara sa nakasanayan sa local leagues. Kaya susubukan dito kung kaya ni KQ na sabayan ng bilis ng mga natural na shooting guards habang napapanatili ang kanyang offensive game. Kung magtagumpay siya, pwedeng maging mismatch weapon siya para sa Gilas. Ang maganda rito mga playoffs, mukhang hindi naman siya ilalagay ng permanente sa isang position lang. Ayon kay Coach Tim, gagamitin siya bilang 2 at 3. So para sa akin, ito yung tamang approach. Hindi naman kailangan maging full-time shooting guard si KQ Ang mahalaga, magkaroon ng Gilas ng mas maraming option at iba't ibang lineup na pwedeng ilabas laban sa dalawang mabibigat na kalaban. Kaya abangan natin ang magiging resulta dyan. So guys, maraming salamat.